Giant Arrow! Rocket Backpack! Umiiwas yung Monolith, saka yung Clan Castle, saka yung Revenge Tower. Kasalanan ng base ni Kai. Wala akong paboritong teams. Ang paborito ko lang sarili ko. Okay, eto na si Pinsan Klaus. Aba, teka lang. Pinsan Klaus, early attacker. Grabe yung spectator sa kabila, 18. Papasikat si Klaus, sabi niya sa mga tropa niyang Zeus Esport. Ako nga pala yung sinaing niyo. Di umubra ang sumpa sa kari kasi walang sumpa. Guys, ano ba kayo? Para kayong bago ba? Lucky charm na ako ngayon. Ha? Yung mga nagsasabi sa akin na sumpa ako, malas ako, yun yung mga mamalasin ng 3 taon. Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong araw ay Kari Esports versus Fching number 1. Players dito ng Kari Esports, si Kai, si Skin, si Name, si Klaus, si Yueta. Sa Fching naman, si Shian, Mox, Shia, Frosty, and si FC. Good luck, both teams. Ito ay Vortex Lunatic League lower bracket. So yung matatalo dito ay mag-goodbye na sa tournament, guys. Eto na, first attacker dito si Yueta. GGGG. Kakadaldal ko. Nakalimutan ko mag-record. Okay, eto na. Si Yueta. Start na tayo. RC Charge Hydra. RC Charge Dragons with Dragon Riders or RC Charge Hydra ang baon ni Yueta. Good luck. Haste Vial Electro Boots. Fireheart Stun Blaster. Eternal Tomb Healing Tomb. Meteor Staff Dark Orb. Good luck. Sir Kenji, ano pinaka-higher mo na trophy sa COC? Wala, mababa lang. Parang pinakamataas na naabot ko ata, ano lang eh. Top 45 na global. Yun lang. Top 45 na global. Okay, Haste Vial kay RC. Meron pa siyang dalawang envy dito. Boy pa yung Spirit Fox. Uy, boy pa rin yung Spirit Fox. Okay. Nice. Ganda. Nakuha niya dito yung buong left side rage spell compartment. Eto na yung... Grabe, putok agad yung yung Lava Hound. Dragons with Dragon Riders with Skywagon. Uy, may tumagos na Headhunters. Buti na lang. Okay, free spell muna sa Monolith and multi-IT. Rocket Balloons, pang counter funnel. Nako, humiwala yung 3 Dragon Riders. Nasa may bandang Builder Huts na agad. Mamatay agad yung 3 Dragon Riders niya doon. Meron pang isang Headhunter dito! Okay, tinamaan ng Dark Orb. Eternal Tomb, Healing Tomb. Ito na si Dragon Duke sa may left side. Teka lang, sasalubungin niya dito yung Air Sweeper. Nako, delikado si Yueta dito Kailangan niya makalagpas dito sa last Rage Spell compartment. And dito sa may Revenge Tower. After that, baka mawasak yung base dito ng Fching. Kailangan niya muna makalagpas dito. Okay, distracted yung Revenge Tower sa Totem Spell. Meron pa siyang Stun Blaster kay Dragon Duke. May mga Dragons pa dito and Dragon Riders. Boy pa si MP, si Warden. Looking good para kay Yueta. Stun Blaster para sa Guardian. Wasak, sir. Wow. Grabe. Makakasecure agad ng 3-star dito ang Kari Esports. Dahil may swerte sa Battle Clan nila. Grabe. Legit. Makakasecure agad ng 3-star dito si Yueta, ang Kari Esport, kasi may swerte sa clan nila. Legit. Grabe. Ibang klase. Buff talaga, legit. Walang landscape, boss. Kaya nice. Nicely done para kay Yueta. Good start para sa Kari Esports. May stream mo ba yung qualifiers for Worlds, boss? Plano kong i-stream yung monthly qualifiers. I mean yung bandang dulo na, guys, yung papunta ng mga monthly finals na. Okay, ito na. First attacker dito ng Fching, si Frosty. Ang isa sa pinakamalupit na player ng Fching. Here we go. Good luck para kay Frosty. Ang best friend ni Shenmi. Okay, Rocket Backpack. Giant Arrow action figure. Multiple Quake spell. Giant Arrow. Rocket Backpack! Umiiwas yung Monolith, saka yung Clan Castle, saka yung Revenge Tower. Kasalanan ng base ni Kai. Tama naman, accurate naman yung Giant Arrow and Rocket Backpack ni Frosty. Kasalanan ng base ni Kai, umiiwas yung mga defenses. Okay. Ano ba yan? Pangit ka banding ni Kai. Okay, Eternal Tomb, Healing Tomb, Meteor Staff, Dark Orb. Okay. Bulaklakin ka ngayon, boss Ken. Bakit wala si Nian, boss? Siya pa naman Ay, wala ba? Hindi ko nakitang wala si Nian sa Fching.
Ewan ko, baka may sub-player sila, baka busy siya ngayon. Okay, free spell muna sa multi-IT and spell tower. Eternal Tomb, Healing Tomb. Ano yung green na dragon kanina? Green na dragon kanina? Ah, Minion Prince boss, eto ba? Minion Prince. Hero yon, hero. Dragon skin lang yung gamit niya. Okay, Dark Orb, ginamit niya na dito. Teka lang, delikado ata si Frosty dito. Kailangan makasurvive dito nung kanyang MP para makuha yung Town Hall. Dragon Riders yung mga nandito. Okay, nice. Makukuha naman niya yung Town Hall dito ni Kai. Masakit yung back-end defenses. Both Fire Spitters dito. Buhay pa. May Overgrowth spell siya dito and Revive spell. Ang sakit ng back-end defenses sa base ni Kai. Okay, Overgrowth spell. Gumamit na siya ng Revive spell dito kay Dragon Duke. Maganda yung pwesto ng Dragon Duke, guys. Phoenix activated para kay MP. Rocket Balloons. Meron pa mga super minions dito. Hindi nakakayanin ni Dragon Duke to. Meron pang defending Dragon Duke dito eh. And then meron pang air defense dito sa may bandang ilalim. Mabibisi na dito yung Dragon Duke niya sa defending Dragon Duke. And free hit yung mga remaining defenses. Ayun na nga. Kakapusin si Frosty dito. Makakadepensa yung base ni Kai. Boss Ken, ako to si Kurt. Oy, ikaw pala yan. Kurt, warap. Nice try lang para kay Frosty. Nice defense para kay Kai. Sayang sir. Nice try lang. Ha? Wala ba si Nian? Wala nga si Nian, guys. Bakit wala siya? Baka tulog na. Tama naman yung Giant Arrow and Rocket Backpack ni Frosty doon. Umiwas lang yung mga defenses. Kaya pala nasa carry kasi wala paborito niya. Anong paborito? Wala akong paborito dito. Anong pinagsasasabi nyo? Wala akong paboritong teams. Ang paborito ko lang sarili ko. Boss, pwede mo ba ako i-gift ng GP? Mag-send muna ako ng Gcash mo. Gusto ko kasi makuha pros. Kaya lang boss, pagka inad mo ako sa Supercell, pwede naman. Kaya lang, after 1 week mo pa yun makukuha yung gold pass mo. Kasi binago na ni Supercell ngayon yung ano eh. Dati kasi within 24 hours lang eh, pwede ka na mag-send. Ngayon, 1 week after maging friend sa Supercell ID. Okay, eto na si Pinsan Klaus. Aba, teka lang. Pinsan Klaus, early attacker. Grabe yung spectator sa kabila, 18. Okay, nag-search dito ng Rocket Spear Seeking Shield kay RC. Multiple Dragon Riders yung baka ni Pinsan Klaus dito with multiple Inferno Dragon Skywagon sa may right side. Eternal Tomb, Healing Tomb, Meteor Staff, Dark Orb, Fireheart Stun Blaster. Eto si Dragon Duke sa may left side para mag-counter funnel. Okay. Totem spell, pang distract ng Revenge Tower. Okay, so far so good. Maganda yung flow ng kanyang troops and heroes dito. Maganda yung pagkaka-funnel dito both sides. Skywagon sa ilalim and then sa kabila ay Dragon Duke. Okay, na-takedown agad dito yung Revenge Tower. Dark Orb, ginamit na rin. Overgrowth spell sa may back-end defenses including Fire Spitter. Ang dami pang spell support dito ni Klaus. Meron pa siyang Revive spell. Ang dami niya pang Dragon Riders dito. Grabe, nagtutumpukan yung mga bubuyog dito. Pag may nakaligtas pa dyan, ewan ko na lang. Sup, very good, malala. Boy pa si Dragon Duke dito. Teka lang, ano nangyayari? Marami pang spell support si Klaus. Ang dami niya pang Dragon Riders dito. Ang dami pang bubuyog, Inferno Dragons. Boy pa si Dragon Duke. Si MP, boy pa rin, full health. Basag to, sir. Wasak to. Wasak ang base dito ni Xian. Hindi makakadepensa dito ang Epching number 1 dahil may swerte sa Battle Clan ng Kari Esport. Ang galing ng segue, no? Anong blue up mo, boss? Ganun din. Ito yung pangalan ko sa Toktik. Ganun din yung pangalan ko sa blue up. Nicely done. Grabe, ang bilis. Guys, less than 2 minutes yung attack ni Klaus dito. Wow! 1 minute and 56 seconds. Ang bilis nun. Nice plan. Well executed. Nice hit from the man, the myth, the legend, Klaus. Grabe. Nagpapasikat si Klaus ngayon. Papasikat si Klaus, sabi niya sa mga tropa niyang Zeus Esport. Ako nga pala yung sinaing niyo. Bag lang ata, swerte mo, Yakenji. Hindi na lang ako mag-talk, ha? Kasi nasa Kari Esports ako ngayon. Tapos, hindi pa sumasablay yung Kari Esports. So, hindi ako sure, ha? Sige, Boss Ken, pag naka 3-star pa si maniniwala na ako na swerte ko. Balo ko to, ha? Hindi ka pa ba satisfied sa 2 attacks na 3 stars? Ha? Abusado ka. Di umubra ang sumpa sa Kari kasi walang sumpa. Guys, ano ba kayo? Para kayong bago ba? Lucky charm na ako ngayon. Ha? Yung mga nagsasabi sa akin na sumpa ako, malas ako, yun yung mga mamalasin ng 3 taon. Ngayon, I'm the lucky charm. Kung nasan ako, nandun.
ang tsansang manalo. Okay? Proven and tested na yan. Ilang linggo na. Ano ba kayo? Ha? Mga bago ba kayo dito? Okay, ito na. Good luck! Second attacker from F-Ching, si Tropa. Meron siya ditong Super Dragons. Ooh! Super Dragons. Super Dargons. Sir, ano to? Okay, Rocket Spear, Seeking Shield kay RC na naka-Spirit Fox. Eternal Tomb, Healing Tomb, Fireheart, Stun Blaster, Meteor Staff, Dark Orb. Good luck, parang good luck kay Tropa. So siya muna yung parang sub-player. Wala si paring Nian. Okay. Guys, ano to Vortex Lunatic League lower bracket. So yung matatalo dito ay mag-goodbye na sa tournament. Naku po, delikado. Delikado matatalo dito. Aray ko! Ano nangyari doon? Na-burst agad yung HP dito ng Grand Warden. Okay, nag-pop na agad siya dito ng Healing Tomb, Eternal Tomb. Andito na yung Skywagon kasama si MP. Free spell sa may Rage Spell compartment. Nicely done. Wala pa namamatay na Super Dragons dito. Overgrowth spell sa may middle part. Town Hall secured. Okay, okay. Maganda yung momentum dito ni Tropa. Maganda yung na-build niyang momentum dito. Multiple air bombs. Kinain ng rocket ng Coco Balloons. Nice! Okay, free spell sa may multi-IT. Scatter shot. Okay, nice. Ito na si Dragon Duke sa may upper right side. Para tumulong. Marami pang spell support dito si Tropa. Boy pa dito yung mga Super Dragons niya. 2 piraso. 3 piraso pa yung nakikita ko. Hindi, -1. 2 na lang. Teka lang. Parang magbibigay ng problema sa kanya tong isolated na monolith sa may gitna. Okay, totem spell. Pang distract. Meron pa siyang stun blaster dito. Looking good to para kay Tropa. 3 pa yung totem spells niya dito na pwede niyang gamitin dito sa monolith mamaya. Grabe. Basag ata to, sir. May content ka Clan War League boss, Ken? Wala pa. Pero pwede naman. Gusto niyo ba? Gusto niyo ba? Sige. Pwede. Magsisingit ako ng content ng Clan War League. Pero hindi ko i-content lahat ng rounds. Siguro mga middle rounds na ng Clan War League. Okay, stun blaster sa mga lamok. Ibang klase ka, Tropa. Ano yun? Teka lang, visual bug ata, guys. Visual bug ba? Tignan natin, Oh, visual bug nga. Nakasecure dito ng 3-star si Tropa. Nicely done, sir. Beautiful attack. Kahit di namin nakita yung pagka 3-star mo, pero yun na nga. 3-star, visual bug sa atin. Boss Ken, shoutout sa akong tulog agad kasi pagod. Bakit napagod yung EA mo, bless? So, ang sinasabi mo ba, pinagod mo yung EA mo? Nagpe-flex ka ba sa amin? Sana all. Pro player dati, Boss Kenji. Hindi, problemang player ako dati. Ikaw naman banat, Boss Ken. Sige, boss. Kaya hindi ako kasali dito Ganda ng screen mo, boss, bulaklakin. Siyempre, bukas gagawin ko mukha ko lahat yan. Okay, ito na, third attacker from Kara Esports is Skin. Let's go. Let's go. Okay, Mass Dragon Riders yung baon niya dito. RC, Rocket Spear, Seeking Shield, Fireheart, Stun Blaster, Eternal Tomb, Healing Tomb, Meteor Staff, Dark Orb. Okay. Grabe, nag-invest pa sa... Bakit ka pa nag-invest? Binato siya ng lava launcher. Grabe, ang layo nun Para lang matapos talaga. Matapos yung kanyang Rocket Spear. Nice, na-snipe niya dito yung Fire Spitter ng Rocket Balloons. Okay, good start para kay Skin. Uy, may Tesla sa may right side. Okay, Inferno Dragon sa Hero Hall, BB Dragon. Nagpo-form siya ng funnel. Eto na. Oy, Tornado Trap activated. Multiple Dragon Riders. Here we go. Dragon Duke sa may right side. Hindi pa niya nilalapag yung Skywagon. Hindi pa siya naglalapag ng Skywagon dito. Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb. Nakalimutan niya ba yung Skywagon or sinasadya talaga nilang i-delay yung Skywagon? Hindi ko alam. Okay, Overgrowth spell sa may upper part. Feeling ko sinadyang i-delay yung Skywagon. Okay, ito na. Stun Blaster ginamit na rin kay Dragon Duke. Nice, tinamaan yung Revenge Tower dito. Logger yung Defending Guardian dito ni Shia FC. Marami pang Dragon Riders dito sa may upper part. Okay, Dark Orb sa may left side. Marami mga bubuyog sa gitna, so masesecure dito yung Town Hall part. Mamamatay na si Dragon Duke pero may revive spell pa siya dito. Totem spell para kay MP. Okay, marami. Uy, Super Dragon yun naman ang kanyang Skywagon. Makukuha pa ng MP dito yung mga remaining defenses sa may left side. Okay, beautiful free spell. Scatter shot, Fire Spitter. Totem spell pang distract sa scatter shot. Looking good para kay Skin.
Sinusupsup ng Inferno Dragon dito yung best air defense of the game. Okay, revive spell kay Dragon Duke. Kaya lang binanatan agad ng air defense dito. Nako, out of spell support na si Skin. At unti-unti na naubos yung mga troops niya, sir. Ano nangyari? Ano nangyari? Makukuha ba yung air defense? Hindi ko na alam. May Super Dragon pa dito. Buhay pa yung MP. 50 seconds remaining. Pag nakuha yung air defense dito, tapos na unboxing. Ito na si Sneezy. Wasak! Ano? Nasaan yung kaninang nagsasalita dyan? Nasaan yung kaninang nagsasalita dyan na pag naka 3-star pa ulit ang Carry Esport, maniniwala ka ng swerte ako? Labas! Labas! Another 3-star secured para kay Skin. Nicely done. Using Mass Dragon Riders, di na naman nakadepensa ang F-Ching dito. Wow! Amazing! Grabe, ibang klase talaga. May swerte talaga sa Battle Clan, guys. Legit. Pa-shoutout, Boss Ken. Watching kami ng dalawang EA-kicks ko dito sa Sogo. Uy, shoutout sa'yo. Charlie Mac, ibang klase ka. May dalawang EA ka sa Sogo. Boss Ken, baka pwede Town Hall 10 dyan. Pwede, bossing. Pwede ka manood. De, joke lang. Okay, ito na. Third attacker from F-Ching. Good luck si Shia. Ganon din. Dragon Riders din yung baon niya dito. Ibang klase. Oy, meron siyang Moises Strat. Merong Moises Strat si Shia dito. Ay na. Nako! Merong Tesla. Okay. Zoom out natin para makita natin yung kanyang plano dito. Giant Arrow, Rocket Backpack, Eternal Tomb Healing Tomb, Meteor Staff Dark Orb. Good luck. Flame Flinger sa may right side. What's the plan, Shia? What is the plan? Okay, multiple quick spell, Giant Arrow, Rocket Backpack! Nice! Nice pa rin. Nice pa rin. Hindi ko alam, pero nandito kasi yung Revenge Tower, nandito yung Monolith, nandito yung Lava Launcher. So, ano yung nakuha niya dun? Scatter shots? Hindi, ito yung scatter shot eh. Ano yun? Bahala ka na, X-Bow ata yun. O Ricochet Cannon. Okay, ito na yung kanyang Dragon Rider sa may upper part. Flame Flinger sa may right side. Okay. Tignan natin kung makakabawi ng 3-star dito ang F-Ching number 1. Kailangan nila makasecure ng 3-star dito para may chance pa silang manalo. As of the moment, malaki talaga yung lamang ng Carry Esports since hindi pa sila sumasablay. May chance pa naman yung F-Ching dito pero kailangan na nila makasecure ng 3-star attacks dito. Okay, revive spell kay Dragon Duke sa may left side. Meron pa siyang Dark Orb kay MP. Okay, gagamitin niya na ata dito. Hindi, na-force na yung ability. No choice na siya. Nag-activate na rin yung Phoenix kay MP. Ano nangyari? Nako, naubos na yung mga Dragon Riders ni Shia dito, guys. Nako, delikado siya dito, yung Town Hall, sir. Okay, buti na lang. Oh, namatay yung Grand Warden. Meron pa ditong bubuyo, kaya lang may defending MP ba dito? Meron pang Fire Spitter na nagbibigay ng problema sa kanya. Masasecure ba yung Town Hall? Sir. Masisecure. May Phoenix. Huwag ka sumigaw. May Phoenix. Pero yun nga lang, makakadepensa dito ang base ni Name. Kakapusin dito si Shia. Nice try lang, sir. Rocket pakakpag sablay. CC Clan Castle lang yung nakuha niya, Spell Tower. Okay, nice try lang para kay Shia. Nice defense para kay Name. Naku, parang medyo... Lawrence says, swerte mo, Boss Ken. Alam mo yan. Medyo parang inaalat ang F-Ching ngayong gabi, guys. Di ko alam kung bakit, pero mukhang nag-i-struggle sila sa mga bases ng ano dito, ng Carry Esports. And maganda yung pinapakitang performance ng Carry Esports ngayon. Bonus na lang yun nandito ako sa Battle Clan nila. Okay, eto na si Name. Good luck. Good luck para kay Name, ang fourth attacker dito ng Carry Esports. So far, wala pang sablay dito ang Carry Esports. Tignan natin kung makakasecure ba ulit sila dito ng another 3-star galing kay Name. Okay, meron siya ditong RC Walk, Root Rider Valkyries. Good luck. Okay. Aray ko, sakit ng scatter shot. Double cycle na yan. Recall out. Okay, nice. Di niya na kinuha yung scatter shot dito. What's the plan? Overgrowth spell? Oh,
Ayaw niya agad makareceive ng damages dito galing sa... Ayaw niya muna makareceive ng damage galing sa lava launcher. So, in-overgrowth agad niya. Para malesen yung mare-receive na damages dito ng mga troops niya sa entrance. Okay, beautiful Coco Balloons. Ang dami... Maraming na-trigger na air traps doon. Dragon Duke ang pang-counter funnel sa may left side. Skywagon yung gamit niyang siege machine. Guys, talagang Skywagon na yung ano ngayon. Yung number 1 siege machine. Wala nang ibang ginagamit yung mga players ngayon kundi siege Skywagon. Hindi ko na nakita yung troop launcher ulit, guys. Simula nung lumabas yung Skywagon, wala na ako nakita yung troop launcher. Another overgrowth spell sa may back end. Stun Blaster ginamit niya kay Dragon Duke. Nice! Nasecure agad dito yung defending Archer Queen. Meron pa siya ditong Rocket Spear. Meron pang spell support. Looking good para kay Name. Meron pa siyang Queen's ability. Kaya lang yung RC nagpo-front ha. Nagpo-front yung RC dito. Yung Queen na iwan sa may kaliwa. Ang threat na lang dito ay etong Revenge Tower. Pero merong Archer Queen kasi dito na merong ability. Meron pang Dragon Duke. May spell support. Rocket Spear ginamit na rin kay RC. Boss. Teka lang. Okay, beautiful invis spell para kay Dragon Duke. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Namatay yung Grand Warden. Mawawalan siya ng Rage Aura dito. Mamamatay pa ata yung RC. Tinamaan ng Ricochet Cannon. Teka lang. Nako, makakadepensa pa ata yung base dito ni Mock FC. Rico, namatay pa yung Archer Queen. Oh! Super Yeti na lang yung natitira dito with healers. Kaya lang may Super Wizard dito sa may left side. Meron pang action figure. Kaya lang. Na Jinx. Makakadepensa dito ng base ni Mock FC. Magkakaroon ng sablay. Magkakaroon ng sablay ang Kari Esports dito. Nice try lang para kay... Or baka merong visual bug to. Tignan nga natin. 2-star 89%. Hindi, digit. Accurate. Nice try lang para kay Name. 2-star 89%. Nice defense para kay Mock FC. Nag-update na si Osima Boss Ken. Hindi pa. Okay, ito na si Mock FC. Good luck. Tignan namin kung 3-star moto paring Mock FC. Good luck. Meron siya ditong RC Walkroot Rider Valkyries. Let's go. Shoutout sa'yo, Kram... Oh, hirap naman ang pangalan mo, boss. Kramfotsirk Selas. Kramfotsirk. Okay. May next pa, boss Ken. Wala na. Matutulog na tayo, guys. Boss, hinahanap ka na ni Koromi. Sino Koromi? Uy! Super Mario? Oy! Baited ata yung RC niya dito. Okay, na-force dito yung Rocket Spear. Teka lang, may recall out mo na, sir! Oh! Muntikan pa mamatay yung kanyang RC doon. Okay, Quick Spell. Giant Arrow. Root Riders. Rocket Backpack! Hindi tinamaan yung CC, boss, pero nakuha niya dito yung Lava Launcher. Okay. Another Skywagon Siege Machine. Wala na talaga, hindi na natin makikita dito yung troop launcher, guys. Skywagon is the new bagong meta. Meron siyang Eternal Tomb dito. Tignan natin, medyo malayo-layo yung iikutan dito ni Mock FC. Okay, ni-recall back niya na dito yung kanyang RC. Kaya lang, low health to, ha. Rage Spell Tower activated. Uy! Pumunta sa may bandang taas yung kanyang Dragon Duke. Nice. Pre-activated dito yung Rage Spell compartment sa may Town Hall part. Good thing yun. And then, Overgrowth Spell. Nice. Ganda. Actually, nakabuti yung pagpunta ng Dragon Duke dun sa may Town Hall part. Okay, Invis Spell para sa Queen. Kailangan niya makuha yung Monolith dito. Nice. Grabe, ipit na ipit yung Eternal Tomb dito ni Mock FC. Dito niya pa magagamit yung Eternal Tomb sa may Town Hall part. Uy! Max level yung lagger dito ni Skin. Okay, ito na nga. Eternal Tomb. Eternal Tomb! May mga Root Rider pa dito. Parang 2 piraso pa ata ito nakikita ko. Or isa na lang sa may left side. Okay, may access. Teka lang, delikado ata si Mock FC dito, sir! Sir, yung Town Hall, Mock FC? Mock FC! Hindi, makukuha niya. Yung healers ay nasa Queen. So, mayroong sustain dito yung Archer Queen. 40 seconds remaining. Meron pang isang Root Rider na matitira dito. Isang Baby Dragon. Pero, makakadepensa yung business skin. Kakapusin si Mock FC dito. Archer Queen na lang yung natitira. Although, meron pa siyang isang totem spell. Kaya lang, wala na siyang enough time dito para ma-secure yung 3-star.
Mukhang nag-struggle nga ang F-Ching dito sa basis ng Kari Esports ngayon. Wag niya po awayin si Charlie Mac. Friend po yan ni Kenji. Sino nang aaway kay Charlie Mac? Lungkot na ako. Bakit? Ano nangyari sa Charlie Mac? Okay lang, kinakain na ako eh. Anong kinakain ka na? Pinagtutulungan niyo ako. Nice try lang para kay Mock FC. Nice defense para kay Skin. So, ayun nga. Mukhang wala nang pag-asa manalo ang F-Ching number 1 dito, guys. Mukhang magpapaalam na sila sa tournament. Rico. Paano malalaman kapag pala yung isang team sa esports modifier? Mahirap malalaman mo yun, boss. Pag ganito, masipag ka manood ng mga tournaments, makikita mo yung mga teams na nagdo-dominate sa yung mga lagi na nanalo, mga matataas na hit rate na players. So, yun lang yung magiging reference mo, yung basihan mo. Okay, eto na si Sky. Si Kai, last attacker dito ng Kari Esports. Nagpop na agad siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Meron siyang mas Dragon Riders dito. Invispell? Another Invispell? Dragon Duke charge. Naka-Electrofangs pala siya dito! Late ko na napansin. Stun Blaster and Electrofang yung gamit niya. Naka-Angry Jelly. Gusto niya kunin dito yung Revenge Tower. At magtatagumpay dito si Kai. Wow! Electrofangs. Oy, ano na nangyari dito? Earthquake Spell and then Rocket Spear Seeking Shield kay RC. Sniping niya dito yung Monolith. Aba, Matrix. Ganda. Halos 3 compartments yung na-clear agad dito ni Kai. Gamit yung kanyang RC and Dragon Duke. Eto na, multiple Dragon Riders, Inferno Dragon sa may Town Hall part papunta. Ice Golem sa may upper part. Multiple balloons para makuha yung Wizard Tower. Totem spell pang distract sa may lagger. Early overgrowth spell sa back end. Fire Speeder. Okay, nice. Skywagon. Ayun na nga. Wala na tayo ibang makitang siege machine dito kundi Skywagon lang. Battle of Skywagon to. Teka lang, pulado na yung mga... Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb Healing Tomb. Pero yun nga, 2-star lang yung kailangan dito ni Kai. Panalo na sila. Wala nang habol dito ang F-Ching number 1. Okay, Dark Orb. Ginamit niya na rin kay MP. Wow, nice timing. Sakto pagkatapos ng duration ng overgrowth spell. Sakto yung Dark Orb. Beautiful timing galing kay Kai. Multiple rocket balloon sa may back end. Revive spell kay Dragon Duke. Kaya lang walang fire heart yung Dragon Duke niya eh. So hindi niya magre-regenerate. Okay, free spell sa may X-Bow and air defense. Pero maganda yung nangyayari dito ha. Pag nakuha ng... Ay! Sira ulo ka Dragon Duke. Hindi air defense yung kinuha niya. Okay, pero marami pang bubuyog dito. Boy pa si Warden, boy pa si MP. Out of spell support na si Kai. Teka lang, sir. May sweeper pa dito eh. May sweeper pa na nang gugulo eh. Basag ata to. Ay, mamamatay yung MP niya. Parang depensa pa ata to. May air defense kasi eh. Ayun, namatay yung MP niya dito. Eto na lang yung matitira. Makakadepensa pa yung base ni Frosty. Hindi niya may snipe dito yung air defense. Uubusin ng air defense dito yung remaining troops niya. Aba, teka lang. Hoo! Sir, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nakasurvive siya dun sa air defense. Kaya lang, wala nang enough time dito si Kai. Sayang, sir. Ganda. Muntikan na. Nice try lang para kay Kai. Pero yun nga, guaranteed na dito yung pagkapanalo ng Kari Esports. Grabe, 13 stars. So, regardless kung maka 3 star dito yung last attacker ng F-Ching, which is si Xian, wala na, sir. Tinapos na ng Kari Esports ang laban. Eto na, last attacker ng F-Ching. Pero yun nga, kalungkutan para sa F-Ching number 1. Malalaglag na sila sa tournament, guys. Okay, lava ha. Aba, teka lang. Blizzard? Ano to? Super Archers? Blizzard ata to, guys. Blizzard. Okay, Invispell. May Giant Bomb. Okay, Rage Spell. Blizzard. Ibang klase ka, Xian. Okay, Blizzard Riders ang baon niya dito. Meron pa siyang 2 invis dito. Grabe yung value ng Super Wizard dito. Huwag mo sabihin makukuha pa dito yung Clan Castle, sir. May Giant Bomb. Okay, boy pa yung Super Wizard. Kaya lang hindi niya na makukuha yung Clan Castle dito. Sayang. Almost muntika na, pero grabe. Ganda. Laki ng value na kuha ng Blizzard. Okay, good start. Archer Queen pang counter funnel. Fireheart Stun Blaster, Magic Mirror Action Figure, Eternal Tomb Rage Gem, Electro Boots, Rocket Spear.
Ngayon na lang ulit tayo nakakita ng Blizzard, no? Okay, Overgrowth spell sa may both spell towers. Totem spell, pang distract muna kay Logger. Free spell. Matalino si paring Shian dito. Wala siyang dalang sneezy, guys. Okay, eto na. Magpapap na siya dito ng Eternal Tomb. Ayan na nga. Sakto. Pagka-activate dito ng Rage Spell Tower. Kaya lang, medyo na-slow down yung mga troops and heroes niya dito dahil sa Poison Spell. Okay, Stun Blaster, ginamit niya na. Nice. Hindi pa siya nagdadrop ng RC dito, ah. Tama ba ako? Hindi, ito pala yung RC sa gitna. Sorry. Archer Queen pala nasa labas. Andito pa yung RC sa gitna kasama ng Warden. Akala ko Archer Queen yun nandito. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Skeleton Spell pang distract sa Monolith. Looking good to para kay Shian. Meron pa siyang isang Totem Spell dito. Makukuha niya na yung Monolith dito. Ayun na nga. Meron pa siyang last Totem Spell dito na pwedeng gamitin sa may back end. Pero tinututukan ng X-Bow dito yung... Sir, Totem Spell mo na. Mamamatay mo. Wala ka ng Rage Aura. Okay, hindi ko alam kung worth it yon. Pero eto, ginamit niya na dito yung last Totem Spell pang distract. May mga Root Riders pa dito. Full health pa naman yung RC. Boy pa yung Archer Queen. May action figure pa. 38 seconds remaining. Wasak. Nice decision. Makakasecure ng 3-star dito si Shian. Yun nga lang, hindi na enough. Dahil nga... Uy, ano nangyari? Visual bug na naman, pero tingin ko 3-star to. 3-star to. Ayun nga, na 3-star niya. Nicely done para kay Shian FC. Naka 3-star siya sa base ni Klaus. Pero, congratulations sa Kari Esports for winning this round against FChing number 1. So, Kari Esports ang mapoproceed dito sa next round ng lower bracket sa Vortex Lunatic League. And, sadly, malalaglag na yung FChing dito sa tournament. Good run para sa FChing number 1. Bawi na lang sa next sa ibang tournaments. GG's.